maituturing mo bang silent majority ito mga supporter ng dating Pangulo at medyo maingay lang talaga yung mga kritiko? At nung nagsalita na ang Pangulo at meron ng kumuha sa kanya, kasi kung matatandaan natin, during mga maisog rally, limitado ang nagiging pag-spread noong mismong information, no? Yung kanya mga sinasalita. Pero dito, kumbaga lahat nakatutok, no? Lahat ng media, lahat ng platform. At dito, kumbaga ito yung nagpagising na yung pagbaba sa pwesto ni FPRRD na 8 sa 10 katao, pabor na pabor at mataas yung grado na binigay sa kanya, nananatili po yun, Prof. Oo, Admar, 2 years and 4 months, ang huli niya ng pagsasalita ay sa inyo, sa SMNI, tapos nagurgur yung, yung kanyang pinaka-show, di ba? Sa tingin, hindi sa tingin, there is proof na yung mga nanood ay kasamahan dun sa mga grupong nagmamatsyag, naghihintay, nag-aabang. Ang critical doon sa tingin ko sa show nyo, sinabi ko na maraming galit sa mga nangyayari at maraming galit, maraming yung silent majority na could potentially be a protest vote. So itong pagharap ni dating Pangulong Duterte, yun yung naging mitya na muli pasalamatan nila yung dating Pangulo. Oo nga no, bakit ba hindi natin ginagawa ito? So yung immediate reaction kasi niyan, kung titingnan mo, na nahimik ako bago ako nag-analyze dun sa aking FB wall, no? Pinakinggan ko yung mga tao at meron kami mga ginawang pamamaraan para malaman, totoo ba yung anger? Potential bang magkaroon ng protest vote? Kasi kung titingnan mo, Admar, parehong Duterte, both sharing the same brand, yung anak na Vice Presidente at ang Pangulong Duterte, nagsalita. Diba? Nagsalita si VP Sara, matindi yung mga sinabi niya. After a while, nagsalita si Presidente Duterte sa isang gathering sa Senado. So dinala niya yung laban niya mismong sa Kongreso. Pero critical, namili siya kung saang chamber siya haharap. At to a certain degree, yung 9 to 10 hearings ng Quadcom, isang hearing lang sa Senado. Medyo naging malamya ang mga ginagawa nila sa House of Representatives. So, kung titingnan mo 'yon, at titingnan mo ang nangyayari, napakatahimik ng politika, hindi mo napupuna. Nagtataka nga ako, bakit magno-November na, bakit walang ingay? Wala kang naririnig, kakaunti lang ang nagpapaskil, lalo na sa national candidates ng kanilang mga TARP. So ang sense ko, na parehong nag-aaral, saan ba natin dadalhin itong kampanyang ito? Yung aming third quarter survey, dun sa aming Senate 2025, lumalabas dun ang top endorser ay si Presidente Duterte. And that was taken before he testified in the Senate. So, itong mga nasa administrasyon, oo, nasa inyo ang makinarya, nasa inyo ang pondo, pero tatandaan nyo, ang botante ba ay galit? Ang botante ba ay gusto mag-register ng opposition sa mga nangyayari? Marahil hindi nakamit noong mga maisog ang dapat mobilization na gusto nila. Pero dito sa pagharap ni Presidente Duterte, nakita natin yung impact ng isang pananalita. Isa lamang yung pananalita. So, kailangan mapag-aralan nila kasi yung terrain kung saan magkakaroon ng eleksyon, nagbabago.